Sa Logtown, ang kilalang pirata na si Gold Roger ay dinala sa isang platform upang hatulan under ni Marine Vice Admiral Garp bago ang pagbitay. Isang tao ang nagtanong kay Roger kung nasaan ang kanyang kayamanan na kilala bilang One Piece. Sumagot si Roger na iniwan niya ito para mahanap ng kung sino man bago pa siya hatulan. Nagmamadaling umalis ang madla upang magsimulang maghanap habang tumatawa si Roger, na nagmamarka sa simula ng Great Pirate Era. 22 taon ang lumipas, si Luffy ay nasa isang maliit na dinghy boat, kinukwentuhan ng isang ibon tungkol sa kanyang pangarap na mahanap ang One Piece, magliyag sa Grand Line, at maging hari ng mga pirata. Sa kasamaang palad, mabilis na napuno ng tubig ang bangka, kaya pumasok si Luffy sa loob ng isang barrel na naanod palayo matapos lumubog ang bangka. Ang barrel ay napunta sa gitna ng dalawang barko na nasa isang labanan. Isang grupo ng mga pirata sa pamumuno ni Captain Alvida ang umaatake sa isang bangkang pampasahero, at sa gitna ng laban, nakuha ang barrel ni Luffy at dinala sa barko. Ang mga pasahero ay hindi handa sa laban at matapos ang ilang mabilis na galaw, madaling nasakop ng mga tauhan ni Alvida ang barko. Pagkatapos ay hiningi ni Alvida na malaman ang lokasyon ng bounty hunter na si Zoro, na pinaniniwalaan niyang humahabol sa kanyang bounty. Isang pasahero ang nagsiwalat na dinala nila si Zoro sa Sixes Island, ngunit wala si Alvida sa listahan ni Zoro. Ito ang nagpagalit kay Alvida, na agad na pumatay sa lalaki at inutusan ng cabin boy na si Kobe na maglinis. Kinagabihan, naglilinis si Kobe sa ilalim ng deck nang biglang bumulaga si Luffy mula sa kanyang barrel. Sumigaw si Kobe sa takot, kaya pinatahimik siya ni Luffy. Matapos malaman ng tungkol sa mga pirata ni Alvida, isiniwalat ni Luffy na siya ay isang pirata rin, na ikinagulat ni Kobe dahil mabait si Luffy. Sinabi ni Luffy na hindi lahat ng pirata ay marahas at nagkwento siya sa kanya ng isang kwento mula sa kanyang pagkabata. Lumaki si Luffy sa Windmill Village, na madalas bisitahin ng Red Hair Pirates at ng kanilang kapitan na si Shanks, na hinahangaan ni Luffy. Gusto ni Luffy na sumama sa kanila, ngunit patuloy siyang tinatanggihan ni Shanks. Sinubukan ni Luffy na patunayan ang kanyang katapangan, ngunit nagresulta lamang ito sa isang peklat sa ilalim ng kanyang mata. Natutulog na ang lahat, palihim na umakyat ang dalawa sa deck kung saan humawak si Luffy ng sagwan, ngunit ang paghampas nito ay aksidenteng tumama sa isang kampana at gumising sa mga tauhan. Kinaharap ni Alvida si Luffy, sa pag-aakalang isa siyang bounty hunter, ngunit ininsulto siya ni Luffy at naging sanhi ng kanyang galit na pag-atake. Ang natitirang tauhan ni Alvida ay sumabak din sa labanan at isa sa kanila ang bumaril kay Luffy, ngunit ang kanyang katawan ay hinigop lamang ang bala at ibinalik ito. Pagkatapos ay isiniwalat ni Luffy na ang kanyang superpower ay isang katawan na gawa sa goma, at ginamit niya ito upang iwasan ang lahat ng atake ng mga pirata habang madaling nananalo sa laban. Sa kaguluhan, aksidenteng nasilaban ni Alvida ang barko at sinisi si Kobe, kaya sinubukan niya itong patayin. Gayunpaman, sinalo ni Luffy gamit ang kanyang ulo bago iniunat ang kanyang kamay ng malayo pabalik at hinampas ito kay Alvida, na nagpadala sa kanya sa dagat. Agad na sumuko ang kanyang mga tauhan, at sinabihan ni Luffy si Kobe na kumuha ng bangka at rasyon para makaalis na sila. Samantala sa Sixes Island, nilapitan si Zoro ni Mr. Seven upang imbitahan siyang sumali sa isang samahan. Tinanggihan ni Zoro ang kanyang alok at ininsulto si Seven, na agad na umatake gamit ang kanyang mga espada. Ipinagtanggol ni Zoro ang kanyang sarili gamit ang kanyang mga espada at ang kanyang kasanayan, na nagpadali sa kanya na hiwain si Seven sa baywang, na pumatay dito. Kinabukasan, naglalayag sina Luffy at Kobe sa isang maliit na bangka, at nagtanong si Kobe kung paano nakakaunat ang katawan ni Luffy. Ipinaliwanag ni Luffy na 10 taon na ang nakalilipas, kasama niya ang Red Hair Pirates sa isang bar at nagpas siyang tingnan ang kanilang mga treasure chest. Nakakita siya ng isang maliit na kahon na may kakaibang prutas sa loob at hindi nag-atubiling kainin ito. Sa sandaling iyon, ang bandidong si Higuma at ang kanyang gang ay pumasok sa bar at humingi ng mga inumin, ngunit pinaalam sa kanila ng bartender na ubos na ito. Inialok ni Shanks kay Higuma ang huling bote ngunit tumugon si Higuma sa pamamagitan ng pagbasag nito sa counter. Gayunpaman hindi nagalit si Shanks at nagsimula na lamang maglinis, na naging sanhi upang mas marami pang basagin si Higuma bago umalis. Tinawag ni Luffy si Shanks na duwag dahil hindi lumaban, at nang subukan niyang lumabas ng bar, hinawakan siya ni Shanks sa braso. Sa gulat ng lahat, humaba ang braso ni Luffy at agad na nalaman ni Shanks na kumain ang bata ng Devil Fruit, na nagbibigay sa mga tao ng espesyal na kapangyarihan ngunit naging imposible rin para sa kanila ang lumangoy. Pagkatapos ay tinanong ni Luffy si Kobe tungkol sa kanyang pangarap, at inamin ni Kobe na gusto niyang maging isang marine. Nagpa siya si Luffy na pupunta sila sa isang marine base para makasali si Kobe at para makakuha siya ng mapa patungong Grand Line. Hindi
kalayuan doon, si Nami ay na-stuck sa isang bangka na walang dala kundi isang treasure chest at nilapitan ng dalawang pirata. Humingi siya ng tulong sa kanila, at tumalon ang mga pirata sa bangka upang tingnan ang chest, ngunit nalaman na wala itong laman. Ang lahat ng ito ay palabas lamang ni Nami, na tumalon sa kanilang barko at naglayag palayo. Pagkaraan ng ilang oras, dumaong sina Luffy at Kobe sa Shells Town at pumunta sa isang bar kung saan nandoon din sina Zoro at Nami. Habang nakikipag-flirt si Nami sa isang marine officer, ang anak ng bartender ay nagtatangkang alukin si Zoro ng merienda, ngunit aksidente siyang nabunggo kay Helm Eppo, ang anak ng isang importanteng marine captain. Nagalit si Helm Eppo at itinapon ang kanyang mga merienda sa lupa para durugin ang mga ito gamit ang kanyang mga paa. Ngunit sumingit si Zoro at kinain ang merienda bago hilingin kay Helm Eppo na humingi ng tawad sa bata. Tumugon si Helm Eppo gamit ang kanyang salita at isang labanan ng sumiklab na agad na naging isang ganap na gulo sa bar. Humanga si Luffy sa paraan ng madaling pagtalo ni Zoro sa lahat gamit lamang ang kanyang mga espada habang ginagamit ni Nami ang distraction para patumbahin ang officer at nakawin ang kanyang uniforme. Kinorner ni Zoro si Helm Eppo na nag-alok na dalhin si Zoro sa kanyang ama para sa isang deal. Sa marine base, nakatagpo ni Zoro si Captain Morgan at hiningi ang bounty para kay Mr. Seven. Gayunpaman, sinabi ni Morgan na ang pag-atake sa mga marine ay isang krimen na may parusang 7 araw na pagkakakulong. Kung hindi susuko si Zoro, hindi na siya makakakolekta ng mga bounty, kaya pumayag si Zoro na makulong. Samantala, gustong pasukin ni Luffy ang marine base at nagkaroon ng ideya nang makakita siya ng tubo. Kinabukasan, ang nakataling si Zoro ay kinaharap ni Helm Eppo, na tinutuya si Zoro gamit ang sarili niyang mga espada habang isiniwalat na walang intensyon si Morgan na palayain siya matapos ang 7 araw. Sa sandaling iyon, umakyat si Luffy mula sa isang sewer grate at nakita si Zoro, kaya tinanong niya ito kung gustong sumali sa kanyang crew. Tumanggi si Zoro at nang magtanong si Luffy tungkol sa kanyang pangarap, isiniwalat ni Zoro na gusto niyang maging pinakamagaling na swordsman sa mundo. Dahil humanga, pinakawalan ni Luffy si Zoro bago umalis. Sa loob ng base, ginamit ni Nami ang ninakaw na uniforme upang palihim na makapasok. Nang pumasok siya sa silid-aklatan, tinanong siya ng isang opisyal kung anong ginagawa niya doon, at nagpanggap si Nami na ipinadala siya ni Morgan upang maghanap ng mapa ng Grand Line. Sinabi ng opisyal na imposible iyon dahil ang mga importanteng mapa ay nakatago sa opisina ni Morgan. Ngunit bago pa makasagot si Nami, lumitaw ang opisyal na ninakawan niya. Agad na inilabas ni Nami ang kanyang staff at mabilis na pinatumba silang dalawa ng may mahusay na kasanayan. Sa sandaling iyon, nahulog si Luffy mula sa isang grate sa kisame kaya ipinagpatuloy ni Nami ang kanyang kasinungalingan at sinubukang arestuhin siya. Ngunit narinig ni Luffy ang lahat at sinundan siya palabas para magkasama nilang makuha ang mapa. Samantala, si Helm Eppo ay nasa kanyang silid na nilalaro ang mga ninakaw na espada nang biglang pumasok si Zoro. Nagtanong si Helm Eppo kung papatayin ba siya nito, ngunit sumagot si Zoro na gagawa siya ng mas malala pa. Balik kay Luffy, sila ni Nami ay biglang nakatagpo si Morgan, ngunit nagpanggap si Nami na isa siyang opisyal na dinadala si Luffy sa kanyang selda at naniwala si Morgan sa kanila. Sa pag-alis niya, nagawang manako ni Nami ang kanyang mga susi at sinabi ni Luffy na dapat siyang sumali sa kanyang crew, ngunit tinanggihan niya ito dahil siya ay galit sa mga pirata. Pinasok ng dalawa ang opisina ni Morgan at habang hinahanap ang mapa, aksidenteng na-trigger ni Luffy ang isang switch na nagpalitaw sa isang safe sa sahig. Sa silid-aklatan, nakita ni Morgan ang mga sugatang opisyal at nalaman ang katotohanan tungkol kay Nami, kaya pinatunog niya ang alarm. Pagkatapos ay pumunta si Morgan sa kanyang opisina at ginamit ang kanyang axe hand upang wasakin ang pinto. Walang sapat na oras upang buksan ang safe, ginamit ni Luffy ang kanyang kapangyarihan para hilahin ito palabas, at ang biglaang puwersa ay nagpalipad sa kanya at kay Nami palabas ng bintana. Ang mga gwardya sa labas ay hinarap ang dalawa na nagpasiklab ng isa pang labanan. Si Zoro ay papalabas na nang makita niya ang labanan at nagpas siyang sumali na rin, at naging madali para sa kanilang tatlo na talunin ang lahat ng mga opisyal. Gayunpaman, dumating agad si Morgan at siya ay mas malakas, kaya kailangang magtulungan nina Luffy at Zoro habang inaasikaso ni Nami ang mga gwardya. Isiniwalat ni Zoro ang kanyang three-sword style, at ginamit ito upang pigilan ang axe hand ni Morgan, na nagbigay daan kay Luffy na magpakawala ng isang mahabang sipa na tumama sa mukha ni Morgan, na tumalo sa kanya. Pagkatapos, ginamit ni Zoro ang kanyang malakas na puwersa upang buhatin ang safe at dinala ito sa bangka ni Nami. Naghanda ang tatlo na tumakas ng magkasama, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw si Helm Eppo, na isiniwalat na sinira ni Zoro ang kanyang buhok, at sinubukang arestuhin sila. Gayunpaman, dumating si Kobe at pinatumba muna siya. Hindi sasama sa kanila si Kobe
dahil sasali siya sa mga Marine, nirespeto iyon ni Luffy at umalis matapos tawaging kaibigan si Kobe. Samantala, nakatanggap ng tawag si Garp na nagsasabing nanakaw ang mapa patungong Grand Line. Sa parehong pagkakataon, dinala ni Kabaji ang parehong balita sa kanyang kapitan na si Buggy, na nangakong kukunin ang mapa para sa kanyang sarili. Sa barko, naisip ni Luffy ang kanyang pagkabata. Isang araw habang sinusubukan niya ang kanyang mga kapangyarihan sa bar, biglang dumating si Shanks kasama ang kanyang mga tauhan na humihingi ng rasyon para sa ilang buwan. Tinanong siya ni Luffy kung kailan siya babalik, ngunit sinabi ni Shanks na hindi siya babalik. Pagkatapos ay sinimulang kulitin ni Luffy si Nami habang sinusubukan nitong buksan ang safe ni Morgan. Tinulak niya si Luffy at halos maging sanhi ng paglipad ng kanyang straw hat sa dagat, kaya sinabi ni Luffy sa kanya na huwag pagbantaan ang sombrero dahil ito ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Matapos tuluyang mabuksan ni Nami ang safe at mahanap ang mapa ng Grand Line, bigla silang inatake ng isang papalapit na barko, na nagpaputok ng mga bala na nagpakalat ng pulang gas sa paligid nila. Ang gas ay naging sanhi upang magsimulang mawala ng malay ang tatlo, kaya tiniyak ni Luffy na lunukan muna ang mapa. Pagkaraan ng ilang oras, nagising ang tatlo sa loob ng isang kahoy na crate, na agad na ibinaba upang iwan sila sa gitna ng isang circus performance ng grupo ni Buggy. Ang circus ay dinaluhan ng mga mamamayan na nakakadena sa kanilang mga upuan at inutusang gawin ang anumang lumalabas sa mga cue card. Pagkatapos ay pumasok si Buggy, na nagsasabing gusto niya ang mapa. Upang ma-distract siya, ipinamalas ni Nami ang mga kapangyarihan ni Luffy na nagsasabing pwede siyang mag-perform, pagkatapos ay tumakbo palabas ng tolda. Sa labas, nagulat siya nang matuklasan na ang bayan ay tuluyan ng winasak ng mga tauhan ni Buggy, at nahabol siya ng mga pirata upang dakpin siya. Inutos ni Buggy na dalhin palayo sina Zoro at Nami habang sinisiyasat niya si Luffy tungkol sa mapa. Sa Shells Town, dumaong si Garp sa base, kung saan ipinaliwanag ni Morgan ang nangyari ngunit nagsinungaling tungkol sa mga detalye para magmukhang magaling. Maya-maya, ipinatawag si Kobe sa opisina ni Garp, kung saan tinawag siyang Mole, dahil nakita siyang kasama ni Luffy. Ipinaliwanag ni Kobe na pinalaya lang siya ni Luffy mula kay Alvida at ang kanyang pangarap ay maging isang marine at dalhin ang mga pirata gaya ni Luffy sa hustisya. Tinanggap ni Garp ang sagot at sinabi kay Kobe na magkasama nilang huhulihin si Luffy. Pagkatapos, itinali ni Garp si Morgan sa harap ng lahat ng kanyang mga opisyal bilang parusa sa pagsisinungaling, saka inihayag na magfo-focus sila sa pagtugis kay Luffy. Balik sa circus, si Zoro ay nakatali sa isang gulong habang si Nami ay nakakulong sa isang birdcage. Habang sinusubukan ni Nami na gumamit ng lockpick para mabuksan, pumasok si Kabaji at nagpakilala kay Zoro. Isiniwalat na pinatay niya ang kanyang kapatid para sa bounty. Hindi maalala ni Zoro ang kapatid ni Kabaji, na nagpagalit kay Kabaji at naging sanhi upang magsimula siyang maghagis ng mga kutsilyo kay Zoro habang umiikot ito. Sa main stage, itinali ni Buggy si Luffy sa isang contraption na nagpapaunat sa kanyang mga braso at binti sa buong ring, ngunit hindi ito nagdudulot ng sakit sa katawang goma ni Luffy. Biglang napansin ni Buggy ang Straw Hat at nakilala itong kay Shanks. Isiniwalat na siya at si Shanks ay dating nasa iisang crew at sinabing tinalikuran siya ni Shanks. Pagkatapos ay sinubukan ni Buggy na pagsalitain si Luffy sa pamamagitan ng pagbabantang ilagay ang isang bata sa stretching device. Sa galit, nagawang hilahin ni Luffy ang kanyang sarili mula sa kanyang mga gapos at sinuntok si Buggy sa mukha, na katakatakang nagpadala sa kanyang ulo na lumipad. Gayunpaman, isiniwalat ni Buggy na buhay siya at kumain din siya ng devil fruit, na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na paghiwa-hiwalayin ang mga bahagi ng kanyang katawan sa sariling kagustuhan. Iniwalay ni Buggy ang kanyang kamay at pinalipad ito sa likod ng ulo ni Luffy, pinasabog ang isang gas bomb na nagpawala ng malay kay Luffy. Ang isa pang flashback ay nagpakita na si Luffy ay nasa bar nang bumalik si Higuma at ang kanyang gang na humihingi na sa wakas ay makuha ang kanilang mga inumin. Galit na kinaharap ni Luffy si Higuma, na naging sanhi upang buhatin siya ng bandido para parusahan siya. Gayunpaman, dumating si Shanks at sinabi kay Higuma na pakawalan si Luffy, ngunit nang tumanggi si Higuma, agad na umatake ang crew ni Shanks, na naging sanhi ng isang gulo. Madali nilang natalo ang mga bandido, ngunit ginamit ni Higuma ang kaguluhan upang tumakas kasama si Luffy sa isang bangka. Sa gitna ng dagat, isang malaking monster ang lumitaw at tinamaan ang bangka bago kinain si Higuma. Dahan-dahang lumubog si Luffy sa dagat, ngunit dumating si Shanks sa tamang oras at hinaila siya mula sa tubig. Pagkatapos ay sinubukan ulit umatake ng monster, ngunit tinitigan ito ni Shanks ng walang takot, na sinasabihan itong umalis. Ito ay talagang gumana at matapos umalis ng monster, napansin ni Luffy na nawala ng braso si Shanks, ngunit sinabi ni Shanks na mas importante ang kaligtasan ni Luffy. Sa circus, nagising si Luffy sa loob ng isang glass tank na dahan-dahang napupuno ng tubig dagat. Sa kabilang silid, hindi pa natatamaan ni Kabaji si Zoro ng kanyang mga kutsilyo, ngunit ang isang hagis ay nagpaluwag sa mga tali. Habang ang atensyon ni Kabaji ay nasa kay Zoro, nagawang makatakas ni Nami mula sa hola at inatake si Kabaji, na nagbigay daan kay Zoro na makawala sa
tali at patumbahin si Kabaji. Pagkatapos ay kinuha ng dalawa ang kanilang mga sandata at bumalik sa stage, kung saan pinalaya ni Nami si Luffy mula sa tank sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang staff dito para basagin ito. Iniluwa ni Luffy ang mapa habang umuubo ng tubig dagat mula sa kanyang mga baga, at dahil tumakbo siya para kunin muna ang kanyang sombrero, nakuha ni Buggy ang mapa. Inatake ni Zoro si Buggy, ngunit ang kanyang espada ay hindi nagdudulot ng pinsala dahil patuloy na hinahati ni Buggy ang kanyang katawan. Pagkatapos ay hinati ni Buggy ang kanyang buong katawan sa maliliit na piraso at pinalipad ang mga ito sa loob ng tolde ng may malakas na puwersa, naggapi sa tatlo sa pamamagitan ng maraming tama. Matapos talunin sina Zoro at Nami, idiniin ni Buggy si Luffy sa lupa at binutis ang Straw Hat. Gayunpaman, napansin ni Luffy ang ilang mga walang lamang chests at sinabi sa kanyang mga kaibigan na mayroon siyang plano. Nagsimulang magtulungan ang tatlo upang tamaan ang iba't ibang bahagi ng katawan ni Buggy para lumipad ang mga ito sa loob ng mga chest na isinara ni Nami. Pinipigilan si Buggy na mabuo muli ang kanyang sarili. Sa huli, ang natira na lamang kay Buggy ay ang kanyang ulo, mga kamay, at mga paa, at iniunat ni Luffy ang dalawa niyang braso pabalik para tamaan si Buggy ng napakalakas na nagpadala sa kanya palipad palabas ng tolda at paalis ng isla. Pagkatapos ay nakuha ng tatlo ang mapa at pinalaya ang lahat ng mga mamamayan. Pagkatapos nito ay naghanda silang umalis, at nang magpaalam sa kanila ang mga lokal, naalala ni Luffy ang huling beses na nakita niya si Shanks. Bago umalis si Shanks, sinabi sa kanya ni Luffy na tinanggap na niya sa wakas na hindi pa siya handang maging pirata ngunit balang araw siya na ang magiging pinakamagaling. Ibinigay ni Shanks kay Luffy ang kanyang straw hat na sinasabi sa kanya na maaari niya itong ibalik kapag naging malakas na siya. Sa barko, inayos ni Nami ang sombrero ni Luffy bago nagtago sa cabin, kung saan naglabas siya ng isang maliit na device na ginamit niya para tawagan ng isang misteryosong tao para sabihing nasa kanya na ang mapa. Pagkaraan ng ilang oras, pinakita ni Luffy na gumawa siya ng pirate flag para sa barko, ngunit kinamumuhian ito ni Nami. Pagkatapos ay lumabas si Zoro mula sa cabin at sinabing ang hidden compartment sa ilalim ng sahig na napagkamalan niyang toilet ay pinapasok na ng tubig dagat. Nagmadali si Nami na tingnan ang kanyang mga gamit at natuklasan na sira na ang kanyang device. Nagpasya si Luffy na dapat silang kumuha ng mas magandang barko at ipinaalam sa kanya ni Nami na ang pinakamalapit na lugar para doon ay ang Gecko Islands. Samantala, inanyayahan muli ni Garp si Kobe sa kanyang cabin upang maglaro ng Go. Natalo si Kobe sa unang laro na naging sanhi upang sabihin ni Garp na masyado siyang defensive at naglagay ng timer para mapabilis ang reaksyon ni Kobe na nagpapaliwanag na ganoon mag-isip ang mga pirata. Biglang pumasok si Helmepo at isiniwalat na nahanap nila ang flag ni Luffy malapit sa Gecko Islands, kaya nagplano si Garp na tumungo doon. Balik sa circus, sinusubukan ni Buggy na ibalik ang kanyang katawan nang lapitan siya ng isang misteryosong fish person na nagsasabing nais siyang makita ni Arlong. Nang tumugon si Buggy sa pamamagitan ng pag-atake gamit ang kutsilyo, iniwasan ito ng lalaki at sinuntok si Buggy para mawala ng malay. Pagkaraan, dinala si Buggy para makita si Arlong na humihingi ng tribute. Dahil walang dala, sinabi ni Buggy kay Arlong ang tungkol kay Luffy at ang mapa. Inaalok ang kanyang mga koneksyon upang mahuli ito, na tinanggap naman ni Arlong. Nang dumating ang tatlo sa Gecko Islands, agad silang nagtungo sa shipyard, kung saan agad na napaibig si Luffy sa isang malaking barko. Biglang lumitaw si Usopp para kwentuhan ng tatlo tungkol dito habang ang isang flashback ay nagpakita na simulan noong bata pa siya, pinapatunog na ni Usopp ang kampana at tumatakbo sa mga kalye na sumisigaw na dumarating ang mga pirata sa nayon. Noong mga nakaraang taon, naging sanhi ito ng panik, ngunit sa huli ay nalaman ng mga taga-nayon na nagsisinungaling siya at itinigil na ang pagbibigay ng atensyon sa kanya. Sinabi ni Usopp sa tatlo na ang barko ay hindi ipinagbibili, ngunit ang buong shipyard ay pag-aari ng isang kaibigan niya, kaya dinala niya sila para makilala ito. Di nagtagal, dumating ang grupo sa isang higanting mansyon, kung saan sinabihan sila ng mga katulong na sina Sham at Buche na umalis. Gayunpaman, dumating ang may-ari na si Kaya kasama ang kanyang butler na si Clawhador at natuwa siyang makita ang kaibigang si Usopp, kaya inanyayahan niya ang lahat na manatili para sa hapunan at ipagdiwang ang kanyang ika-18 kaarawan. Habang sinusubukan ng tatlo ang mga bagong kasuotan para sa hapunan, nangako si Luffy kay Nami na kukumbinsihin niya si Kaya na bigyan sila ng barko. Nagkomento si Zoro na mukhang pamilyar si Clawhador, ngunit hindi niya matukoy kung bakit. Samantala, pumunta si Usopp sa silid ni Kaya at binigyan ito ng regalo sa kaarawan, isang bato na inaangkin niyang isang perlas. Nagbahagi rin siya ng isa pang kwento ng kanyang mga pakikipagsapalaran, na pawang mga kasinungalingan ngunit gusto naman ito ni Kaya. Pagkaraan ay dinala ni Clawhador kay Kaya ang kanyang tsaa, na pinapainom niya dito simula nang mamatay ang mga magulang nito at naging caretaker niya ito. Pagkatapos nito ay tiningnan ni Clawhador ang mga manggagawa sa kusina upang matiyak na naalala nilang ilagay ang lason sa sopas ni Kaya.
Nang oras na para sa hapunan, sinamahan ng grupo ng family lawyer na si Mary. Dahil sa kanyang kalusugan, hindi pinapayagan si Kaya na kumain ng anuman maliban sa kanyang sopas. Bago pa niya ito matikman, tumalon si Lupi sa mesa upang magbigay ng isang taos-pusong talumpati at hingin ang barko. Nang susubukan ni Kaya na sumagot, nagsimula siyang umubo ng malakas, na naging sanhi upang subukan ni Clawhador na paalisan ang lahat. Gayunpaman, pinigilan siya ni Kaya at inanyayahan ang lahat na manatili ng magdamag. Pagkaraan sa wine cellar, inakusahan ni Mary si Clawhador na sinusubukang kunin ang kontrol sa shipyard ni Kaya. Itinanggi ito ni Clawhador bago siya magsimulang gumalaw ng napakabilis, ginulat si Mary mula sa likuran at sinaksak ito gamit ang isang bladed glove. Sa mga koridor, naghahanap si Lupi ng merienda at nabunggo si Zoro, na gustong uminom. Pumunta sila sa kusina at nahanap si Usopp, na kinuwento sa kanila ang tungkol sa pagkakaibigan nila ni Kaya at ang katotohanang ang kanyang ama ay isang pirata na umalis noong bata pa siya. Pagkatapos ay dinala ni Usopp si Zoro sa wine cellar para maghanap ng maiinom habang si Lupi ay nanatili para kainin ang lahat ng sopas. Samantala, si Nami ay naglilibot para magnakaw ng mga mahahalagang gamit nang bigla siyang makarinig ng ingay. Sinubukan niyang bumalik sa kanyang silid ngunit aksidente siyang nakapasok sa silid ni Kaya. Alam ni Kaya ang ginagawa ni Nami ngunit hindi niya ito mamasamain at inanyayahan siyang manatili para sa isang kwentuhan. Naging malapit ang dalawang dalaga at hinayaan ni Kaya si Nami na itago ang mga bagay na ninakaw niya, ngunit sa kanyang paglabas, ibinalik din ito ni Nami. Sa wine cellar, nahanap ni Zoro at Usopp ang bangkay ni Mary. Lumitaw si Clawhador kasama sina Sham at Buche at isiniwalat ang kanyang mga kuko, na napagtanto ni Zoro na sa wakas si Clawhador ay ang wanted na pirata na si Kuro. Agad na naglaban ang dalawang lalaki ngunit masyadong mabilis si Kuro at pinanatiling busy si Zoro upang mapatomba siya ni Sham mula sa likuran. Habang ang takot na si Usopp ay tumakas sa bintana, itinapon ni Sham at Buchi sina Mary, Zoro, at ang kanyang mga espada sa isang balon upang itago ang ebidensya. Hindi nila hinabol si Usopp dahil alam nilang walang maniniwala dito. Ito ay napatunayang totoo dahil pinatunog ni Usopp ang kampana sa nayon ngunit hindi siya pinansin. Isiniwalat pagkatapos na sinimulan ni Usopp ang gawaing ito dahil sa kanyang paniniwala na babalik ang kanyang ama para sa kanyang may sakit na ina, na nagustuhan ang kilos ng kanyang anak bago ito mamatay. Ngayon, si Usopp ay bumagsak sa kawalan ng pag-asa ngunit bigla siyang nahanap ni Kobe, na nagsasabing naniniwala siya sa kanya. Sa mansyon, nahanap ni Nami si Luffy na walang malay at sinubukang ilipat ito, ngunit sa sandaling iyon ay pumasok ang mga kriminal kaya nagtago siya sa cupboard. Nahanap din ng tatlo si Luffy at pinag-usapan ang kanilang plano na patayin si Kaya upang makuha ang shipyard, na narinig ni Nami. Biglang dumating si Usopp kasama ni Kobe at Helmepo upang akusahan si Kuro na isa siyang pirata. Hindi maaresto ni Kobe si Kuro nang walang ebidensya, kaya ibinigay ni Kuro si Luffy sa kanila para mapaalis sila. Ginamit ni Nami ang pagkakataong ito upang lumabas ng cupboard at patumbahin si Sham bago tumakas. Ilang sandali pa, nahanap ni Kuro at Buchi si Sham sa kusina, na kinuwento sa kanila ang tungkol kay Nami. Biglang tumunog pagsapit ng hating gabi at dahil nasa hustong gulang na si Kaya, inihayag ni Kuro na oras na para tuluyang patayin siya. Samantala, palihim na pumunta si Usopp sa silid ni Kaya upang balaan ito tungkol kay Kuro, ngunit hindi siya niniwala nito. Pagkatapos ay dumating si Nami para patunayan ang kwento ni Usopp, ipinapaliwanag na hindi talaga may sakit si Kaya at ang tiyan ni Kuro ang naging sanhi nito. Sa sandaling iyon, isinailalim ni Kuro ang bahay sa security lockdown bago lumabas ang tatlo upang huntingin si Kaya, na sa wakas ay nagpaniwala sa kanya sa kwento. Tumakas sina Usopp, Nami, at Kaya sa mga nakatagong tunnel sa mga pasilyo, na narinig ni Kuro. Sinubukan niyang saksakin sila, ngunit iniwasan nila ang mga atake at tumakbo palayo upang magtago sa isang lumang abandonadong silid. May isa pang switch dito na sinubukan nilang gamitin para maalis ang lockdown, naging sanhi ito ng pagkutitap ng mga ilaw at nahulaan ni Kuro ang kanilang lokasyon. Balik sa balon, nagising si Zoro at nagsimulang alalahanin ang kanyang pagkabata. Bilang isang trainee sa Shimetsuki Village, kaya niyang talunin ang lahat ng iba pang estudyante maliban sa anak ng master na si Kuina. Dahil sa pagkadismaya, hinamon ni Zoro si Kuina sa isang duel gamit ang mga totoong espada, ngunit matapos ang isang napakatinding laban, natalo siyang muli kahit na gumagamit siya ng dalawang espada. Pagkatapos ay nakipagkasundo siya rito na magsasanay ng mas matindi para balang araw ay isa sa kanila ang maging pinakamagaling na swordsman sa mundo. Sa kasamaang palad, kalaunan ay namatay si Kuina at ibinigay ng kanyang ama kay Zoro ang kanyang espada, na naging ikatlong espada nito. Nang araw na iyon, naging determinado si Zoro na maging pinakamagaling
pinakamagaling na swordsman sa mundo upang parangalan ang kanyang alaala. Dahil sa flashback, nagsimulang umakyat si Zoro sa balon hanggang sa makalabas siya. Sa malapit, dinadala ng mga marine si Luffy palayo, at sinabi ni Helmeppo kay Kobe na ginagamit lang siya ni Garp dahil sa kanyang koneksyon kay Luffy. Biglang nagising si Luffy at isinuka ang lason kay Helmeppo bago sinabihan si Kobe tungkol kay Kuro, ngunit naantala sila ni Zoro, na agad na pinatumba ang lahat ng mga opisyal maliban kay Kobe. Pagkatapos ay bumalik sina Zoro at Luffy sa mansyon, hindi pinansin ang pagtatangka ni Kobe na arestuhin sila. Sa mansyon, dumating si Kuro sa abandonadong silid at kailangang magtago ng tatlo. Habang sinisira ni Kuro ang mga kasangkapan, dumating sina Zoro at Luffy at palihim na nakapasok salamat sa lakas ni Zoro. Naghiwalay sila at nakatagpo ni Zoro sina Sham at Buchi, na nagpasiklab ng isa pang labanan. Bagamat bihasa sina Sham at Buchi, mas magaling pa rin si Zoro at mabilis silang tinalo pareho. Sa lumang silid, sinubukan ni Kaya at Nami na sabay na atakihin si Kuro, ngunit nahuli lamang sila. Napabitaw siya ni Usopp sa kanila sa pamamagitan ng pagbaril dito gamit ang kanyang tirador, ngunit iniwasan ni Kuro ang mga bala at sinubukang gantihan si Usopp. Pinigilan siya sa tamang oras ni Luffy, na nagsimulang makipaglaban kay Kuro ngunit nabigong tumama kahit isang beses dahil masyadong mabilis si Kuro. Matapos sugatan ni Kuro ang dibdib ni Luffy, nagkaroon ng ideya si Luffy at tumigil sa gitna ng silid upang hanapin ang lokasyon ni Kuro sa pamamagitan ng pag-focus sa tunog ng kanyang mga hakbang, na nagpahintulot sa kanya na sa wakas ay masuntok ito. Matapos ang ilang palitan pa ng tama, nahuli ni Luffy si Kuro, na nagpadala sa kanya pal-iPad sa bintana. Pagkatapos, pinasalamatan ni Kaya ang grupo sa pamamagitan ng pagreregalo sa kanila ng barko na gusto ni Luffy, at pinangalanan niya itong Going Merry upang parangalan ang yumaong abogado. Inanyayahan din ni Luffy si Usopp na sumama sa kanila, ngunit nag-atubili ito dahil gusto niyang alagaan si Kaya. Gayunpaman, sinabi ni Kaya sa kanya na oras na para alagaan ang kanyang sarili at aalis siya para mag-aral ng medisina. Matapos siyang halikan nito, pumayag si Usopp na sumali sa crew ni Luffy. Bumalik sina Kobe at Helmeppo kay Garp para iulat ang kanilang kabiguan, gayunpaman masaya si Garp dahil nakita niya ang Going Merry na paalis ng isla. Agad siyang nagpaulan ng bala, at nang gumamit si Luffy ng spyglass para tingnan ang kalaban, ginulat niya ang lahat sa pagtawag kay Garp na Lolo. Nagsimulang alalahanin ni Luffy ang kanyang pagkabata at kung paano niya laging sinasabi na magiging pirata siya, ngunit mamaltretuhin at papagalitin siya ni Garp, na sinasabing kailangan niya maging isang marine. Patuloy na nagpapaputok ng mga kanyan si Garp at sinubukan ni Luffy na gumanti, ngunit nabigo siya sa paggamit ng kanyan. Sinabihan sila ni Garp na sumuko at nang tumanggi si Luffy, naghagis si Garp ng cannonball gamit ang sarili niyang mga kamay, ngunit sinalag ito ni Luffy gamit ang kanyang kapangyarihan. Winasak nito ang layag ng barko ng marine, at itinulak ni Kobe si Helmeppo palayo bago pa siya tamaan nito. Nagpahintulot ito sa Going Merry na makatakas sa pamamagitan ng paglalayag patungo sa fog. Pagkaraan ng ilang oras, tinawagan ni Garp ang pirata na si Mihawk, na nasa gitna ng isang labanan. Kinuha ni Garp si Mihawk upang huntingin si Luffy, at tinanggap ito ni Mihawk habang tinatalo ang kanyang mga kaaway at hinahati ang isang barko. Sinubukan ng pinuno ng kaaway na barilin si Mihawk, ngunit hiniwa niya ang mga bala gamit ang kanyang espada at mabilis itong pinatay. Ang pag-uusap ni Garp ay narinig ni Kobe, na nagtanong kay Helmeppo tungkol dito. Ipinaliwanag ni Helmeppo na si Mihawk ay isa sa 7 Warlords of the Sea, na mga pirata na masyadong malakas para talunin ng mga marine, kaya pinananatili nila silang malapit na alyansa. Ang mga warlord ay gumagawa ng mga gawain para sa mga marine ng lihim, at kapalit nito ay binabaliwala ang kanilang mga ilegal na gawain. Tutol si Kobe sa mga kakaibang moral na ito at kinausap si Garp tungkol dito, ngunit sinabi lang ni Garp sa kanya na hindi patas ang mundo at kailangang matutunan ni Kobe na mamuhay kasama iyon. Samantala, nakakaamoy si Luffy ng pagkain at sinabihan si Nami na maglayag sa direksyong iyon, hanggang sa makahanap ng isang restaurant sa dagat. Habang kumukuha sila ng mesa, sa kusina ay nagluluto si Sanji ng isang putahe. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ng may-aring si Zeph na hindi sila gumagawa ng fancy dito at pinadala si Sanji para magsilbi sa mga mesa. Sa main floor, dalawang customer ang nag-aaway, kaya mabilis silang pinatigil ni Sanji gamit ang kanyang moves, na humanga kay Luffy. Kinuha ni Sanji ang order ng grupo at maya-maya ay kumakain na sila ng napakaraming pagkain, ngunit hindi kayang bayaran ni Luffy ang bill, kaya inutusan siya ni Zeph na magtrabaho bilang chore boy sa loob ng 1 taon para mabayaran ang kanyang utang. Pumunta si Luffy sa kusina para magsimulang maghugas ng mga pinggan at tinikman ang putahe ni Sanji. Samantala, pagod na si Nami sa pagpapanggap na mabait na crew, at nakipagkasundo sa isang seaman para umalis mag-isa. Pagkaraan sa break ni Sanji, sinabi ni Luffy sa kanya na nagustuhan niya ang kanyang putahe at tinanong siya tungkol sa kanyang pangarap. Ipinaliwanag ni Sanji na gusto niyang mahanap ang Old Glow, ang mythical ocean kung saan nagtatagpo ang 4 na dagat ng mundo dahil makakahanap siya ng mga pambihirang sangkap doon.
Sa sandaling iyon, ang tanging nakaligtas mula sa atake ni Mihawk ay dumating sa masamang kalagayan at agad na pinakain ni Sanji kahit alam niyang hindi papayag si Zeff dahil hindi makakabayad ang lalaki. Humanga muli si Luffy at inanyayahan si Sanji na sumali sa kanyang crew, ngunit tinanggihan niya ito dahil may utang siya kay Zeff. Di nagtagal ay dumating din si Mihawk sa restaurant at nagsimulang magtanong tungkol kay Luffy. Kinikilala siya bilang pinakamagaling na swordsman sa mundo, hinamon ni Zoro si Mihawk sa isang duel. Samantala sa kusina, kinumpronta ni Luffy si Zeff dahil hindi niya hinahayaan si Sanji na makuha ang kanyang pangarap at sinabi sa kanya na pinakain ni Sanji ang nawawalang lalaki, na humanga kay Zeff. Kinabukasan, ninakaw ni Nami ang mapa at pumunta para makipagkita sa seaman, ngunit nagbago ang kanyang isip at muling sumama sa iba. Pagkatapos ay sinalubong ng grupo si Mihawk at nagsimula ang duel, ngunit inisip ni Mihawk na mahina si Zoro at nagsimulang lumaban gamit lamang ang isang maliit na balisong, hinaharangan ang lahat ng kanyang mga atake. Gayunpaman, humanga siya sa matibay na kalooban ni Zoro at inilabas ang kanyang tunay na espada, tinalo si Zoro sa loob ng ilang segundo at iniwan siyang malubhang sugatan. Dahil nabighani sa grupo, nagpasya si Mihawk na huwag silang hulihin at umalis. Dinala ng grupo ang walang malay na si Zoro sa loob ng restaurant at humingi si Luffy ng doktor, ngunit nagboluntaryo si Zeff na gamutin ang sugat mismo gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto. Samantala, nakipagkita si Mihawk kay Garp at sinabi sa kanya na pinakawalan niya si Luffy bago ipaalala sa kanya na siya ang may kontrol, na narinig ni Kobe. Matapos umalis ni Mihawk, winasak ng galit na si Garp ang kanyang opisina. Sa restaurant, tinanong ni Luffy si Sanji kung paano niya nakilala si Zeff. Lumalabas na si Zeff ay dating pirata, at ang kanyang crew ay umatake sa barko kung saan nagtatrabaho ang batang si Sanji bilang tagapagluto. Pumasok si Zeff sa kusina at sinubukan siyang pigilan ni Sanji sa paghawak sa pagkain, ngunit sa sandaling iyon, isang malaking alon ang nagpalubog sa barko. Ilang sandali pa, nagising si Sanji at natuklasan na siya at si Zeff ay na-stranded sa isang batuhan sa itaas ng dagat. Nagdala si Zeff ng 2 bag ng pagkain mula sa barko at binigyan si Sanji ng isa, itinabi ang mas malaki bago pinapunta ang bata sa kabilang panig ng bato. Tinipid ni Sanji ang pagkain ng maayos habang lumilipas ang mga araw, hanggang sa kailanganin na niyang kumain ng bulok na tinapay. Sa ika-25 araw, nakakita si Sanji ng isang barko at sumigaw rito, ngunit dahil sa bagyo ay hindi siya narinig. Sa ika-70 araw, pagod na si Sanji sa pagkagutom at pumunta para kunin ang kabilang bag, ngunit natuklasan na puno ito ng kayamanan. Nagsinungaling si Zeff sa kanya para iligtas siya at sa lahat ng panahong ito ay pinanatili niyang buhay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkain ng sarili niyang binti. Nailigtas ang 2 kalaunan sa ika-85 araw. Pagkaraan ng ilang oras, dumarating si Arlong at ang kanyang mga tauhan sa restaurant. Bigla silang pumasok ng walang pahintulot at itinulak ang mga tao mula sa kanilang mga upuan bago nagtanong tungkol kay Luffy, na narinig ni Nami. Habang sinusubukan ni Zeff na i-distract sila gamit ang isang pagkain, nagmadali si Nami na balon si Luffy, ngunit tumanggi itong umalis, dahil gustong ipagtanggol ang restaurant upang pasalamatan si Zeff sa tulong nito. Pagkatapos ay pumunta si Luffy para harapin si Arlong, na isiniwalat na nasa bag niya ang ulo ni Buggy. Lumalabas na nag-iwan si Buggy ng isang tainga sa loob ng sombrero ni Luffy, kaya kanina pa nila sila minamanmanan. Humihingi si Arlong ng mapa at sinabi ni Luffy na labanan siya para dito, ngunit nakialam si Zeff sa pagtatangkang barilin si Arlong. Walang epekto ang bala at pinatumba si Zeff ng mga tauhan, kaya sumabak si Sanji para simulan silang labanan gamit ang kanyang martial arts. Sa kasamaang palad ay natalo siya, kaya si Luffy naman ang sumunod kay Arlong. Gayunpaman, si Arlong ay isang fishman na ginagawang napakalakas ng kanyang katawan kaya walang epekto ang mga suntok ni Luffy. Matapos ihagi si Luffy sa labas, sinimulang bugbugin ni Arlong si Luffy, ngunit bago pa siya mapatay, lumitaw si Nami. Isiniwalat niya na matagal na siyang nagtatrabaho para kay Arlong, na pinatunayan ng tato sa kanyang balikat, at sinabi niya kay Arlong na nasa kanya ang mapa. Inihagis ni Arlong si Luffy sa dagat bago umalis kasama si Nami, ngunit mabuti na lang at nailigtas ni Sanji si Luffy mula sa pagkalunod. Pagkatapos nito ay bumalik si Sanji sa restaurant kung saan nagkaroon sila ng pagtatalo ni Zeff, na gustong magbitiw siya para habulin ang kanyang pangarap. Bumalik sina Luffy at Usopp sa kanilang barko at natuklasang gising na sa wakas si Zoro, kaya naghanda silang hanapin si Nami. Sumama sa kanila si Sanji bilang tagapagluto ng barko, na nagbigay ng isang emosyonal na pamamaalam kay Zeff sa kanyang pag-alis. Pagkatapos ay sinabi ni Luffy na nakuha niya ang ulo ni Buggy mula kay Arlong, at pumayag itong ituro sa kanila ang headquarters ni Arlong dahil sa ganoong paraan ay makakasama niya muli ang kanyang katawan. Sa tuwing makulit si Buggy, nagbabanta si Zoro na ihahagi
ihagis ang ulo sa tubig o ikukulong ito sa isang barrel. Samantala, sinundan ni Nami si Arlong at ang kanyang mga tauhan pabalik sa Konomi Islands, kung nasaan ang headquarters ni Arlong at ang katawan ni Boggy. Dito rin lumaki si Nami, at ang pagpunta rito ay nagbabalik ng mga alaala ng kanyang pagkabata kasama ang kanyang adoptive mother na si Belmere at ang kanyang adoptive sister. Noon pa man ay mahilig na si Nami sa mga mapa at nabigasyon, ngunit hindi nila kayang bumili ng mga libro kaya isang araw ay nagnakaw si Nami ng isa. Nang mahuli siya ni Belmere, pinagalitan siya nito, at umiyak si Nami na sinasabing kinamumuhian niya ang pagiging mahirap at si Belmere ay hindi niya tunay na ina, na nagresulta sa isang sampal sa kanya. Upang humingi ng tawad, ikinwento ni Belmere sa kanya ang tungkol sa pagiging marine niya noon, at matapos ang isang matinding laban sa isang grupo ng mga pirata, nahanap niya ang dalawang takot na bata. Nang araw na iyon, nalaman niya na ang tamang gawin ay manatili sa bahay at palakihin sila. Pagkatapos ay pinabalik ni Belmere ang libro ngunit hindi siya pinarusahan ng lokal na sheriff, sa halip ay nangako itong kukuha ng mga libro para sa kanya sa hinaharap kapalit ng mga gawaing bahay. Nang araw na iyon, dumating si Arlong at ang kanyang crew upang salakayin ang nayon, winawasak ang lahat ng madaanan at sinasaktan ang sheriff. Balik sa kasalukuyan, ibinigay ni Nami ang mapa kay Arlong na nagutos sa kanya na pumunta sa nayon upang kolektahin ang buwan ng tribute. Di nagtagal ay dumating din ang grupo ni Luffy sa Konomi Island at natuklasan na ang buong lugar ay winasak na ni Arlong. Pinanood nila kung paano dumarating si Nami para kunin ang tribute, bagaman ang mga taga-nayon ay walang sapat na pambayad. Ang tanging nanindigan laban sa kanya ay ang kanyang kapatid na si Nojiko, na dumura sa lupa bago umalis. Matapos kunin ang pera, napansin ni Nami sina Luffy at ang iba pa at sinabihan silang umalis dahil hindi niya kailangan ang tulong nila. Kapag nakaalis na siya, inihayag ni Luffy na hindi siya susuko at hinanap si Nojiko upang humingi ng paliwanag. Sinalubong ni Nojiko ang grupo na may dalang sandata, ngunit pinakalma siya ni Sanji sa pamamagitan ng pag-aalok na magluluto para sa kanya. Dahil humanga sa pagkain, ikinwento sa kanila ni Nojiko ang natitirang bahagi ng kwento. Nang dumating ang mga pirata sa nayon, itinago ni Belmere ang kanyang mga anak sa silong bago dumating si Arlong upang humingi ng tribute. Nagbayad lamang si Belmere para sa isang tao, gayunpaman napansin ni Arlong ang 3 pinggan sa mesa at inatake si Belmere upang humingi ng higit pa. Agad na lumabas ang mga bata para ipagtanggol ang kanilang ina, pagkatapos ay sinabi ni Belmere kay Arlong na ang pera ay ituturing na tribute ng mga bata. Dahil hindi niya kayang bayaran ng para sa kanyang sarili, pinatay siya ni Arlong. Matapos marinig ang kwentong ito, mas lalong naging sigurado si Luffy na hindi masama si Nami at may nangyayaring hindi maganda. Samantala, bumalik si Nami kay Arlong na nagdadaos ng isang party. Gusto niyang pag-usapan ng tungkol sa kanilang kasunduan, ngunit bigla silang naantala ni Marine Captain Nesumi, na dumating upang kunin ang nakagawiyang suhol na magpapabulag-bulagan sa mga krimen ni Arlong. Narinig itong lahat ni Nami at matapos umalis ni Nesumi dala ang kanyang pera, sinabi niya kay Arlong na sa wakas ay mayroon na siyang sapat na cash para tapusin ang kanilang deal, at tinanggap ito ni Arlong. Gayunpaman, matapos umalis ni Nami para kunin ang pera, ipinadala ni Arlong si Nesumi sa likuran niya. Pagkatapos ay pumunta si Nami sa libingan ng kanyang ina upang hukayin ang isang chest na puno ng lahat ng mga bagay na ninakaw niya sa paglipas ng mga taon. Nahanap siya ni Nojiko at pinagalitan dahil sa kawalang galang sa kanilang ina, kaya sa wakas ay ipinagtapat ni Nami ang katotohanan. Matapos ang kamatayan ng kanilang ina, pumunta si Nami para makipagkita kay Arlong, at gumawa sila ng kasunduan, ibebenta ni Arlong ang nayon pabalik sa kanya sa halagang 100 milyon, at kapalit nito, si Nami ay naging cartographer niya. Sa wakas ay naunawaan ni Nojiko na sinisikap ni Nami na iligtas ang nayon sa lahat ng pagkakataong ito at nagkaayos ang magkapatid, hanggang sa bigla silang naantala ni Nesumi, na kinumpiska ang kayamanan ni Nami dahil ito ay mga nakaw na ari-arian. Dahil alam ni Nesumi ang eksaktong halaga ng pera niya, natanto ni Nami na ipinadala siya ni Arlong upang pigilan ang pagpapalaya sa nayon. Nagsimula siyang tumakbo pabalik, ngunit nadapa siya at nagkaroon ng breakdown kung saan sinira niya ang kanyang tato habang iniisip ang oras na ibinigay ito sa kanya ng mga tauhan. Sa sandaling iyon ay nahanap siya ni Luffy, at matapos ibigay ang kanyang sombrero sa kanya, siya at ang iba pa ay nangakong tutulong. Samantala, nagbigay ng talumpati si Arlong sa kanyang mga pirata at hinimok silang wasakin ang nayon, na agad na nagliyab. Pagdating ng grupo doon, wala nang natira, ngunit lumitaw si Nojiko kasama ang lahat ng mga taga-nayon, na nalaman na ang katotohanan at gusto ring lumaban. Gayunpaman, hiniling ni Luffy na ipaubaya na ang lahat sa kanila. Sa barko ng Marine, nakipagkita si Nesumi kay Garp at itinuro ang lokasyon ni Luffy. Ilang sandali pa, dumating ang crew ni Luffy sa headquarters ni Arlong. Habang palihim na pumapasok sina Luffy at Nami upang bawiin ang mapa, nagsimulang labanan ng iba ang mga tauhan.
tauhan. Nakipaglaban si Usopp kay Chu, na hinabol siya sa kagubatan. Inatake ni Chu si Usopp sa pamamagitan ng pagdura ng alak dito bilang mabibilis na bala. Gayunpaman, binaril ni Usopp ang bote nito ng alak gamit ang isang incendiary projectile, na naging sanhi ng pagsabog nito at pagtalo sa kanya. Samantala, nilabanan ni Zoro at Sanji ang iba pang mga tauhan sa common area at pinakawala ng ulo ni Buggy upang makatulong sa kanila. Gayunpaman, sa sandaling makuha ang kanyang katawan, tumakas si Buggy. Sa sandaling iyon ay dumating si Kurubi at umatake gamit ang Fishman Karate, na madaling tinalo si Zoro matapos ang ilang tama. Nagpasya si Sanji na ipakita ang kanyang black leg style at nilabanan din si Kurubi, na nagawang bugbugin ito. Sa loob, nahanap ni Luffy at Nami ang mapa, hanggang sa makaharap nila si Arlong, na naitarok ang kanyang talon sa balikat ni Luffy. Agad itong binali ni Luffy at sinabihan si Nami na lumabas upang masimulan niya ang pakikipaglaban kay Arlong. Nagawang masuntok ni Luffy ang bibig nito, ngunit ang mga ngipin ni Arlong ay agad na tumubong muli. Gaya noong nakaraan, ang mga suntok ni Luffy ay hindi sapat na malakas para saktan si Arlong, kaya nagpasya siyang simulan na lamang wasakin ang gusali. Habang nagsisimulang gumuho ang mga dingding, inatake ni Luffy si Arlong ng ilang suntok at pagkatapos ay gumamit ng teknik upang kaladkarin ito sa ilang palapag, na naging sanhi ng pagguho ng gusali. Ang grupo sa labas ay nag-aalala para kay Luffy, ngunit maya-maya ay lumitaw siya mula sa mga guho na inihahayag ang kanyang tagumpay. Kinagabihan, nagkaroon ng party ang Nayon upang ipagdiwang ang kanilang kalayaan. Ang party ay biglang naantala ng mga marine at inutos ni Garp na arestuhin ang grupo ni Luffy. Tumanggi sina Kobe at Helmepo na sumunod sa mga utos, kaya si Garp na mismo ang humabol kay Luffy at nagsimula ng laban. Isang matinding labanan ang naganap, ngunit hindi matalo ni Luffy si Garp, na agad siyang binuhat at sinabihang sumuko na. Tumanggi si Luffy na iwanan ang kanyang pangarap at tumawa, na nagpapaalala kay Garp sa pagbitay kay Gold Roger. Biglang binitawan ni Garp si Luffy at tumawa rin bago sinabihan ang kanyang mga tao na arestuhin na lamang ang mga tauhan ni Arlong. Isiniwalat na sinusubok lang pala ni Garp si Luffy upang matiyak na handa na ito, kaya ngayon ay maaari na siyang umalis na alam na ligtas ang kanyang apo. Kinabukasan, nagpaalam si Nami sa libingan ng kanyang ina at sa kanyang kapatid, at isiniwalat na binigyan siya ni Nojiko ng bagong tato upang takpan ang dati. Bago umalis, binisita ni Kobe si Luffy at ipinakita sa kanya na sa kahilingan ni Nezumi, si Luffy ay binigyan ng bounty na 30 milyon, ang pinakamataas sa East Blue. Habang ang tagumpay na ito ay napapansin ng kanyang mga kaibigan at kaaway sa buong dagat, tinanggap na ng grupo sa wakas na sila ay isang tunay na crew at naglayag na palayo.